on the last part of the last 24 hours of Jesus Christ. And hopefully, we can go up to the third day of the Lord. Now, maraming contention sa area na ito. Ano ba talaga? Kailan ba talaga namatay ang ating Panginoon? So maraming nagsasabi that if we base on the prophecy that Jesus Christ, in the prophecy, the Son of Man will be like unto Prophet Jonah, wherein he was 3 days and 3 nights in the belly of the fish. And if Jesus Christ died on the Friday, ang bilang, sinasabi nila kulang. So, pagka Friday, then Saturday, then Sunday, dapat Monday or Tuesday pa. Tuesday pa, no? And kung ating titingnan mga kapatid, iba po ang bilang na nangyari dito. At ito ay exactly nung kinoconsider na day. Ibig sabihin, it's not 24 hours. So, if he died on the Friday, that's one day. And then, because he died, hindi pa natapos yung araw eh. Alas 3 pa lang, patay na yung ating Panginoon eh. Namatay na siya. So, that's the first day. And then Saturday is the second day. And the dawn of the next day, which is the first day of the week, ay the third day. On the third day, lumalabas, mga kapatid. So, titingnan natin dahil ito po ay marami pong mga kumbaga, nakikipagdebate. No? Dapat daw Huwebes, dahil ang Friday daw ay Catholic thing na Friday. Pero kung mabasa po kasi natin, ang sinasabi kasi na bakit minadali na tinatanggal sila sa cross ay dahil paparating ang Sabbath day. And Sabbath day is Friday night. Friday night ang start. The evening and the morning, yun po yung bilang ng Diyos. Ang bilang ng Diyos, hindi po morning and the evening, kundi evening and the morning. So, Friday night ay Sabbath day. Marami din naman nagsasabi na ang Sabbath na tinutukoy dito ay ang Sabbath ng Passover. At yan po ay doon sa advance or imbis na Friday ay Thursday. Pero alam niyo sa akin, walang bearing yun eh. Walang bearing na makipagtunggali tayo kung kailan, di po ba? Dahil ang pinaka-importante dito, nabuhay ba talaga o hindi? Namatay ba o hindi? At nabuhay pa o hindi? Yun po yung isang mahalagang dapat nating maintindihan. Gayon pa man, dugtungan po natin dahil ang ating pong last topic ay tungkol sa 7 last words of Jesus Christ, or kung sa Spanish pa, 7 palabras. Yun po yung uso pagka-Kwaresma. So amazing that papasok po tayo sa tinatawag nilang Christmas, pero ang ating pinag-uusapan, Kwaresma. Praise the Lord. We have to remember na the most important thing in the salvation of man is not only the birth of Christ, but it is most especially on the death of Christ. Kung ang ating Panginoon ay nabuhay, subalit hindi siya nagpatuloy, walang silbi ang kaligtasan. Hindi mangyayari ang kaligtasan. No? At the same time, hindi siya pwedeng mamatay sa cross kung hindi siya maipanganak. So mahalaga din siyempre mahalaga ang kapanganakan, pero sa tingin ng Panginoon, ang victory, hindi lang doon na nagkatawang tao siya, because it's very easy to God. It's very easy to have a flesh through the woman, madali po yun sa Panginoon. Ang pinakamahirap, yung
yung abutin mo yung mamamatay ka sa cross para lang sa kasalanan ng iba. Yun po yung mabigat doon. Kaya binigyan pansin ng Diyos ang huling bahagi na ito. And it has a lot of details na binabanggit natin, and it is recorded in 4 gospel books. Unfortunately, hindi po chronological ang iba, so kailangan mong pagtagpi-tagpiin kung ano ang una, anong sunod, anong pangatlo, at anong huli. At natapos po natin yan nung last week. And namatay po ang ating Panginoon on the last part, at inabot po siya ng 3:00 ng hapon. Probably a little more than 3 o'clock. Pero wala pong masama na sabihin natin 3:00 kasi ang binanggit na oras ay 3:00. At alam naman natin mga kapatid, wala po silang relo na merong minute. No, minute na kundi approximate po ang lahat ng bagay at lahat ng oras. Sinasabi nila an about. That is why they use the word in about the third day, the third hour. Or about the 9th hour pala. Now, the 9th hour is 3 o'clock in the afternoon. Right? The third hour is the 9 o'clock in the morning. So ngayon, 10:00 ngayon sa ating relo, ito po ay tinatawag na the 4th hour. The 4th hour of the morning. Ayan. So ngayon, mga kapatid, pagkatapos po na mamatay ang ating Panginoon, ang ating pong pag-usapan ngayon ay maging ang kamatayan ay hindi nakapigil sa ating Panginoon. Maganda po na maintindihan din natin itong bahaging ito because it is very important that Jesus Christ rose from the dead. Dahil ang lahat, ito po yung pinaka-conclusion ng huling ginawa ng ating Panginoon sa atin. Basahin po natin ang ating mga Bible sa John chapter 19. At, bakit ganito? And dito po sa 31, okay, basahin ko po. And the Jews, therefore, because it was the preparation that the bodies should not remain upon the cross on the Sabbath day. Ayan, nakita ninyo, no? Na sa Levitical law, pagdating ng Sabbath day, dapat wala na pong patay ng kahit na anong katawan na nasa labas. So the body should not remain upon the cross on the Sabbath day. At tinanggal nila ang Sabbath day. It's so amazing, mga kapatid, na they are so very particular on these laws and commandment, neglecting the real thing. Kumbaga parang masyado silang very masabi meticulous. Napaka-meticulous nila sa mga anino. Napaka-meticulous nila sa mga, ang kasuguan kasi anino. Pero, wala silang pangunawa sa totoong bagay. Now, nagkaroon ng ano rito, ng comparison, because Jesus Christ, at in one of his sermon, ang sinabi niya, He is the Lord of the Sabbath. At ang rest na sinasabi ng Isaiah ay darating ang araw na sa mga pinili ng Diyos, ang rest na tinutukoy ay hindi na yung araw, kundi isang experience na ng isang tao. For example, mga kapatid, imbis na ginugunita mo yung araw na magpahinga ka, ang iyong kapahingahan ay nasa loob. Yung puso mo at ang isip mo ay may kapahingahan. Now, Jesus Christ, ang lahat ng ito kanyang pinulfill at paparating na ang Sabat, and so tinanggal nila ang mga katawan. Dapat tanggalin ang mga katawan before 6 o'clock. So dapat, bago pa dumating ang takip silim,
wala na yung body doon sa cross. And these Jews, they besought Pilate. Sabi nila kay Pilate, nagpaalam sila kay Pilato at sinabi, their legs might be broken that they might be taken away. Now, ang normal kasi na nangyayari is that the whole day of crucifixion is a torture. Torture siya. Hindi siya designed. It is not designed to kill the person. Ang crucifixion. It is designed para pahirapan ang isang taong kriminal. Kumbaga sa atin, masyado pang ang maawain ngayon ang mga gobyerno, di po ba? Kasi sa mga, kahit nga sa mga communist, firing squad, isa ka lang eh. Isang bala lang, patay ka na kaagad eh. Oh. Kumbaga, wala kang may maalala na masakit. Pero nung unang panahon, ang ginagawa nila is that na ang isang tao na kriminal, pahirapan muna. Now, normal na hindi namamatay ang tao sa whole day. Normal na hindi namamatay ang tao sa crucifixion. Kaya ang ginagawa nila, binabali ang mga buto. So, hindi ko alam kung paano ka siyempre, sa sobrang pain, most probably, mamamatay ka talaga kasi babaliin ng kusa yung mga buto mo. So, ang ginawa nila ay dahil papalapit ng Sabat, hiningi nila kay Pilato na baliin na ang kanilang mga paa at ang kanilang mga buto para matanggal na sila, para mamatay na sila doon. So, papatayin na lang sila. Bago mag-alas 6 nung hapon. And in verse 32, then came the soldiers and break the legs of the first and of the other which was crucified with him. So, napunta sila doon sa inuna nila yung dalawang magnanakaw. So, pinangbali nila ang mga buto ng magnanakaw at dumating na sila ngayon sa Panginoon. And in verse 33, when they came to Jesus and saw that he was dead already, they break not his legs. Nung tiningnan nila ang Panginoon, patay na ang ating Panginoon, hindi na nila ito binali ang kanyang buto. Pero mga kapatid, ito po ay fulfillment actually. Ito ay para sa isang prophecy na binanggit sa Numbers 9 verse 12, they shall leave none of it unto the morning. Ito is sa Passover. At binanggit ng Numbers chapter 9 verse 12. Na on the Passover, ang lamb na kanilang makuha or makatay ay dapat kainin nila. May specifics po kung paano hinahanda itong mga mga lamb na ito. Una, hindi pwede pakuluan. Hindi pwedeng gawin kaldereta or adobo, mechado, hindi po pwede. Ang specific is roasted. Roasted. Burnt. Ibig sabihin, kung sa atin pa ay inihaw. Or sa mga Bisaya pa ay sinugba. Ayan. So, sugba lang. Ihaw lang ang popwede. Because it signifies the burnt offering. And then, ang sabi ng Panginoon, dapat wala nitong pwedeng maiwan, kainin lahat. Kapag sumobra sa isang pamilya, ang laman or ang lamb, kumwari, maliit na pamilya lang, kulang yung sumobra yung isang lamb, hindi po pwedeng itapon. Kailangan ibigay mo sa ibang bahay, baka yung iba ay marami sila, dalhin mo doon at ipakain sa kanila. Walang pwedeng masayang.
Dito natin na makita, mga kapatid, that the gospel of Christ is meant to be consumed. Ibig sabihin, dapat matupad, makuha mo talaga or magampanan mo sa iyong buhay. Hindi mo rin pwedeng ibaliwala or sayangin ang kaligtasan na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Marami sa atin, mga kapatid, ang ginagawa na ang ating paglilingkod sa Diyos ay optional. Yan ay isang pagsasayang. Kapag hindi po natin pinaglingkuran ang Diyos ng buong puso, buong kaisipan, buong kalakasan, at ito ay isantabi natin at ibaliwala natin, yan ay isang pagsasayang. In fact, mga kapatid, kung hindi mo kaya, ibigay mo sa iba. Now, sa atin, mga kapatid, mahilig tayo sa mga, minsan, lalo na pag gutom na gutom tayo, halalagay ng lagay sa ating mga pinggan. Sa the day of Passover, bawal po yun. Consume what you can. Yun lang po ang batas doon. At hindi pwedeng magsayang. At yan po ay nagbibigay sa atin ng aral. Na ang salita ng Diyos, unang-una, o ang kaligtasan na ito, unang-una, it is shareable. Pwede po ninyong i-share. Pangalawa, it must be consumed. If ang consumption na tinatawag, ibig sabihin, ma-experience mo yon. Kasi na-consume mo di ba? Kaya nga tinatawag na consumer. Ang consumer, kinoconsume mo. Now, ang ibig sabihin niyan, na-experience mo. For example, pwede ka bang magsabi na, ang sarap ng kape sa Obra de Kape. Pero hindi ka pa nagkape doon. Di ba? Hindi ka pa nagkape. So, dapat, magampanan mo muna yon, ma-experience mo. Yun ang consumption. So yun po yung ibig sabihin na ang mabuting balita, maganda na lagi kang nagsishare, pero unahin mo sarili mo. Dapat ikaw mismo ay naka-experience ng mabuting balita ni Kristo. Na-experience mo na napatawad ka sa iyong mga kasalanan, na-experience mo ang Holy Ghost. Kasi paano mo i-share ang isang bagay na hindi mo man lang naranasan, mga kapatid? And then, ito pa ang isang bagay na hindi po pwedeng gawin. Do not break any bone of it. Hindi po pwedeng basagin or baliin ang mga buto. Ibig sabihin, hayaan mo lang siyang buo ang buto niya. It's so amazing, mga kapatid, na isa ito sa pinanindigan ng Panginoon na hindi dapat maging ang totoong lamb. Ito'y shadow or replica ng totoo na paparating. At doon pa lang ay binigyan na ng utos na hindi pwedeng mabali ang mga buto. Na tumutukoy naman, sinasabi nga rito, according to all the ordinances of the Passover, they shall keep it. And Passover is celebrated every year. Every year. At yan po kung sa ating mga kalendaryo, yan po in between ng gitna ng Abril at gitna ng Mayo. Diyan lang po pumapasok ang Passover. Kahit iba po ang kalendaryo ng mga Hudyo sa atin, ang kanilang Passover ay ino-observe nila eksakto ayon sa sinasabi ng ating Panginoon for thousands of years. And that makes the Jewish people unique. And that makes them a different kind of people. At kamanga-manga na sa lahat ng lahi, sila lang ang kinainggitan, sila lang ang galit, halos ang lahat ng kanilang kapitbahay. Sa lahat ng lahi, maging ang ibang bansa, ang habol ay maubos ang mga Israelita.
Pero bakit nabubuo pa rin ang Israel? Alam niyo kung bakit? Because of the ordinances that they keep within themselves every day, every week, every month, every year. Sinusunod nila yon. And that is why hindi mo matinag-tinag ang Israel because ang kanilang pananaw is very stable. Their mind is very stable. Their heart is very stable when it comes to ordinances. Ang isa lamang na pagkakamali ng Israel is that hindi nila tinanggap ang Misaya. Yun lang ang tanging pagkakamali ng Israel na napakalaki. Kaya sila'y nawala sa mapa. But the promises of God remains. At ang pangako ng Diyos na sila'y i-restore, natutupad pa rin. Hindi nagdalawang isip ang Panginoon o hindi nagbago ang ating Panginoon. And Israel until now, kahit saan silang panig ng mundo, they keep Passover. They keep the Sabbath day. At ang lahat ng mga ordinances na yan. The same way, binanggit din ang propesiya sa ating Panginoon in Psalms chapter 34, verse 20, na sinasabi, He keepeth all His bones. Not one of them is broken. Akalain ninyo mga kapatid, na sa huling 24 oras ng ating Panginoon, na-fulfill ang napakaraming propesiya na ibinigay at sinabi thousands of years ago before Christ. At totoo po, dahil supposedly baliin na rin kung by the will of man, babaliin na rin ang paa ni Jesus Christ. However, it's just so happen na nung makita nilang Panginoon, patay na ang Panginoon. And the Bible says that it's about 3 o'clock when he shouted, and probably that shout is the great pain. Yung naramdaman niya na parang, it might be a victorious shout, at sinasabi niya, okay, ito na ngayon ang huli sa lahat. And he died. Now, ayon sa John chapter 19, bakit baligtad dito ng aking verse 34, but one of the soldiers with a spear, nung makita nila na patay na ang Panginoon, lumapit ang isa na may sibat sa kanyang tagiliran at kanya itong tinusok. So, walang may sinabi kung saang tagiliran. But most probably it is on the side where the heart is. It can be here, it doesn't matter anyway. Pero nung makita niya, siniguro niya pa na patay ang ating Panginoon. So namatay ang Panginoon very early. Very early. At sa lahat ng mga na-crucify, siya lang ang may maiksing buhay. Lahat lumalampas ng 6:00 ng hapon, kaya binabali pa ang buto. Pero ang Panginoon, napakaiksi lang, mas maiksi. Kaya naman nga sila namatay siya. But the Bible says here that he that saw it bear record, that his record is true, and he know it that he say it true, that ye might believe. So ibig sabihin, ang nagsulat na ito ay si John. At si John mismo, mga kapatid, sa lahat ng mga apostol, siya lang ang hindi tumakas. Siya lang ang hindi humiwalay. And in fact, maging sa pagbaba ng katawan ni Kristo, ang alalay ng mga kababaihan, si John lang. Sa ang lahat ng mga apostol ay nagsitakas na pumunta na kung saan-saan at ang tangi na lamang na naiwan ay si John the Beloved. Kaya sinasabi niya, and he that saw it bear record. Siya yung tinutukoy niya sarili niya. And his record is true. And he know it that he say it true, that ye might believe. So mga kapatid, ang sinasabi rito ng Biblia, na nung tinusok ang tagiliran ng ating Panginoon, it came out blood and water. I don't know, but it's just,
it's just a graphic illustration. Pero mga kapatid, ito ang isang bagay na kamanga-manga. Di ba pagka tinusok ka, kahit may tubig yan, or may dugo, hindi mo malaman kung dugo, kung tubig, or may, di ba? Dugo lang naman yan, kasi pula yan eh. Di ba? Paano nila nasabi na lumabas ang tubig at ang dugo? Ibig sabihin, nagkaroon talaga ng isang hiwalay na paglabas, nag-burst. Now, ang katawan natin ay napuno ng tubig. Pero ang dugo natin nasa veins. Nasa puso. Alam ninyo mga kapatid, nung tinitingnan ito, bibihira kasi ito mangyari. Subalit, ang isang maraming theory, maging ang science. Pero I believe that no one can say kung anong eksaktong kamatayan ng Panginoon dahil kailangan mo i-autopsy yun eh. Pagka sinabi mong namatay ang isang tao, ino-autopsy pa yan eh. Tinitingnan kung paano siya namatay. Kagaya for example, matutukoy ng mag-autopsy kung siya ay nasunog na buhay or sinunog siya matapos patayin. Malalaman yon. Kasi mga kapatid, ayon sa science, kapag sinunog mo ang isang taong buhay, maaabo siya buo. Kapag ang tao ay patay na nung siya'y sinunog mo, pag nasunog, ang kanyang buto ay hindi matutupok muna. Pinakahuli ang kanyang buto. And that is why, ang ginagawa dyan ay pinapataasan pa na parang matunaw yon, tapos dinidikdik pa ngayon eh. Pagka sa cremation, sa cremation, dinidikdik pa yan. Yung buto. Kaya kung pag nakita nila na nasunog kunwari, tapos halos ang buto niya ay hindi na mga buo-buo, ibig sabihin, buhay pa siya, sinunog siya. Pero kapag patay na siya, bago sunugin, ibig sabihin, may murder muna bago siya sinunog. Kasi di ba yung iba ginagawa nila, pantakip yung sunog. Kasi nasunog lang siya, so hindi na malaman. Malalaman po yun ng mga nag-autopsy. Malalaman din ng mga autopsy kung ano ang ikinamatay, kung yan ay cardiac arrest, or infection, malalaman po yun. So wala pong may nag-autopsy sa katawan ng ating Panginoon. So every conclusion is just but become a medical opinion. However, mga kapatid, marami sa mga doktor ang nagsasabi na it is a very rare incident na nagkakaroon ng paghiwalay ang tubig at ang dugo. Lumalabas, mga kapatid, na ang ating Panginoon ay hindi siya namatay doon sa pagtusok na yon dahil patay na siya bago siya tinusok. Pero kung ating makita, mga kapatid, at marami rin ang nag-observe, na isa posible, there are two reasons that Jesus died on the cross. One of that is loss of blood, and the other one is a cardiac arrest that burst his heart. Na nagbasag talaga. I researched this one time and it is very true na may posibilidad pala na sa sobrang stress, sa sobrang pressure, puputok palang puso. Puputok. At kapag pumutok pala ang puso, ang dugo mapupunta sa tiyan. Ang dugo ng puso mapupunta dito sa tiyan. No, ngayon, kung inyong makita, mga kapatid, ang dugo ay umiikot sa katawan ng tao. Mula sa puso, papunta sa ulo, number 1 ang ulo. Pinakamaraming dugo na pupunta sa ulo. Because your brain needs a lot of oxygen. So, pinapump ang dugo sa ulo. And then, it goes to the end of the hand. And then, it goes to the feet. And then, back to the heart, back to the head. Ganun ang cycle niya. Kung inyong mapupuna, mga kapatid, ang lahat ng dulo ng pinupuntahan ng dugo, binutasan ng tao. Binutasan ang katawan ng ating Panginoon. Nilagyan sa ulo, nilagyan siya ng koronang tinik.
At alam naman ninyo mga kapatid na maliit lang na bagay na napunit ng iyong ulo, matindi ang dugo. Oo, naalala ko one time mga kapatid na may nakatira sa church na mag-asawa, laging nag-aaway. Ang isa ay ang asawa ay driver ng FX. Sumasama yung asawa, magbiyahe. Nag-away pala sila. Umuulan pa. Pagkatapos, nung nag-parking sila sa harap doon ng church, kasi doon sila nakatira, sabi ng aking kasamang young people, Pastor, actually that time hindi pa kami nagtatawagang pastor kung ano, brother pa lang yun eh. Brother, nag-aaway sila oh. Di tiningnan ko ngayon, nag-aaway nga, parang nagsasaksakan. Naku, sabi ko, madisgrasya tayo nito. Binaba ko, umuulan pa. Sabi ko, akyat muna kayo, akyat. Di umakyat. Grabe, puno ng dugo yung babae. Puno ng dugo. Ang kasama kong young people, hindi na niya malaman kung anong gagawin niya. May paparin. Sabi ko, relax brother, relax. Kumuha ka nga ng basahan. Kasi alam niyo, ako natutunan ko, ang mga bagay pala na parang may hindi mo maintindihan, steady ka lang muna. Yan yung sinasabi nila, relax, don't panic, ng tinatawag. Kasi pagka nagpanik ka na pala, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Pabalik-balik lang siya. Sabi ko, relax, relax lang. Kasi ang akala niya talaga, nagsaksakan, akala niya mamamatay na yung sister. Akala niya puno talaga, as in, puno ng dugo. Nadagdagan pa na umuulan. Di nagkalat. Sabi ko, kuha ka nga muna ng basahan. Punasan mo ang muka. Di pinunasan. Sus, ang sugat pala, ganito lang, kaliit dito. Nagkalat lang kasi nagrambulan silang dalawa. Nagkalat sa ulo. So, nakita ko, grabe maliit na sugat. Tapos parang akala mo buong katawan na nasaksak. Ganun pala kadami yung dugo na ang pressure sa ulo. Kaya nga, pag mabangga ka, konti lang, di ba? Napupuno ka ng dugo. Dahil doon po yung dinadala ng puso, ang dugo, dahil kailangan ng iyong utak ang maraming oxygen. Yun din ang dahilan kung bakit nai-stroke ka or hindi ka makagalaw dahil isa sa mga ugat ng iyong ulo ay pumutok, hindi na dumaloy ang dugo. Nakaapekto ngayon sa sensory system mo at sa iyong isip, kaya hindi na tuloy niya, wala siyang signal na pwedeng ibatos sa kamay. Kaya kung left side, pumutok sa left side, ang right side mo, hindi niya magalaw. Hindi niya magalaw. Kahit may dugo, may umiikot pa yan dyan, hindi niya magalaw because yung kanyang CPU, hindi na nagbibigay ng signal dito para gumalaw. Kapag dito naman ang putok, sa kabila naman ang hindi gagalaw. Now, pagka tiningnan mo rin, pagka nasugat ka sa iyong daliri, marami ring dugo. Pag nasugat ka sa paa mo, marami rin dugo because yun yung mga dulo. Yun yung mga dulo. Pagkatapos niyan, babalik na yung dugo, nagsisirculate yung dugo. Kung inyong mapuna, mga kapatid, lahat ng dulo na pinupuntahan ng dugo, may binutasan ang ating Panginoon. Ang kanyang ulo, sobrang dami ng tinik. Diniin pa po yan. At ang kanyang mga kamay ay pinako, at ang kanyang paa ay pinako. Kung inyong makita, mga kapatid, at ma-realize ninyo, lahat ng dugo ni Kristo, pinalabas niya para sa atin. Walang may naiwan para sa kanyang sarili. Yung magnanakaw na yon, kamay at paa lang ang may butas. Ang ulo nila hindi. That is why lahat ng iksit ng dugo lumabas sa ating Panginoon. At ang naiwan sa kanyang puso, dahil pumutok ang kanyang puso, yung sinasabi na yung dahilan ng kanyang pagsigaw ng sobrang lakas is the pain na naranasan niya dahil ang kanyang puso ay pumutok, mga kapatid. Isa sa mga dahilan, posible ang puso ng ating Panginoon. And He died literally a broken hearted. At ang dugo na yan, napunta dito at pagtusok sa kanya, ang tubig ng katawan at ang dugo na galing sa puso lumabas na magkahiwalay, mga kapatid, dahil
ang dugo, nagka-clotting yan pagka makapasok ang oxygen. And so therefore, mga kapatid, ating makikita rito na ang ating Panginoon, literally by the stress at ang pain na kanyang dinanas, hindi niya makaya. At namatay siya, literally, in a broken-hearted. According sa Psalm 69:20, anong sabi niya? Reproach has broken my heart. It is an idiomatic, ano ba tawag dyan? Ano ba tawag ng figure of speech yun? Metaphor. Metaphorically speaking, lahat tayo posibleng magsabi na broken-hearted ako. But that's just only metaphor. Ibig sabihin, maaaring ikaw ay nabasted, or ikaw ay iniwanan, or ikaw ay pinaasa, tapos wala lang pala na broken-hearted ka. Yun yung sinasabi mo, broken-hearted. Pero ang Panginoon, mga kapatid, can be. Hindi lang siya broken-hearted by metaphoric expression. He is broken-hearted literally. Bakit? Kailangan niya, alam niyo ang dugo, naiiwan yan sa puso pagka namatay ang tao, naiiwan yan sa puso kasi doon niya magsasara kasi ang mga valves. Pero dahil pumutok ang puso ng Panginoon, pati ang naiwang dugo sa kanyang puso, lumabas. Kaya mga kapatid, walang may iniwan para sa kanyang sarili ang ating Panginoon. Sana maintindihan ninyo kung gaano kahalaga ang kaligtasan na meron kayo ngayon. Hallelujah. Because the Bible says, by His blood. It's all by the blood of Jesus Christ. Ang lahat, mga kapatid, ang iyong kasalanan at ang sumpa ng kasalanan ay tinanggal ng ating Panginoon. At ang malungkot pa dito, sinasabi, mga kapatid, I am full of heaviness, and I look for some to take pity. Alam niyo, ekspresyon ng Panginoon, wala man lang may dadamay sa akin. Alam niyo, sa atin, kunting diferensya lang, ma-depress ka, mawalan ka ng pag-asa, ang hinahanap mo, wala man lang may nagsisimpatya sa iyo, masama na ang loob mo. Ang Panginoon, mga kapatid, itong malungkot dahil ang mga tao na kanyang pinakain, pinagaling, pinakitaan ng awa at habag, binigyan ng kaligtasan, at maging ng mga lahat ng mga himala ng ating Panginoon, yun pa mismo ang mga taong bumuto para ipako siya sa krus. That's full of heaviness, mga kapatid. Mabigat ang kanyang puso. Pero, sabi pa nga, ang una niyang binanggit, despite na masama ang kanyang loob, ang una niyang binanggit, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. That is why, mga kapatid, kahit gaano ka makasalanan ng tao, we don't have the right to judge. Let God be the judge. Because even ourselves, mga kapatid, hindi rin tayo karapat-dapat sa harap ng ating Panginoon. And even God is looking for somebody to take, na maawa sa Kanya. Sabi pa nga rito, I look for some to take pity, but there was none. And for comforters, but I found none. Ang ating Panginoon in the flesh is just like a human being like us. Nasaktan siya, nalungkot siya. Subalit, mga kapatid, kung inyong makita, imbis sa mga tao na nakakita sa Kanya, ito na ngayon ang aming Misaya, ang pagkakita sa Kanya, ang paningin sa Kanya ay isang kriminal. At ayon sa Matthew chapter 27, verse 36, habang ang Panginoon ay nakapako sa cross, they just sat down and watched Him there. Wala lang. That's
That's the worst thing na maano natin because that is a product of ignorance. That is an expression of ignorance. That when God is there and you just sit still, it's a product of ignorance. Dahil hindi mo naintindihan, hindi mo nakilala, at hindi mo alam kung anong klaseng pribilehiyo ang meron ka habang ikaw ay nakatayo sa harap ng ating Panginoon. Hallelujah! At ikaw ay wala man lamang ginagawa, walang ekspresyon ng iyong mga mukha, ang iyong puso ay wala, hindi man lang gumagana. Yun ang nangyari doon at yun ang nagpabigat sa puso ng ating Panginoon. And that is why, brethren, every Sunday morning, we tried our best to let you know what kind of God you are serving. Pinapakilala namin sa inyo ang ating Panginoon. Anong klaseng Diyos ang meron ka? Anong klaseng Diyos ang pinaglilingkuran natin? That is why, mga kapatid, kapag nakilala mo ang Panginoon, huwag kang makontentong o taga-upo lamang. Huwag kang makontento na nandun ka lang sa iyong upuan. Hallelujah! Take that opportunity to worship God in all His grandeur and majesty. Hallelujah! Ang ating Panginoon, mga kapatid, habang nandun siya sa cross, nakatingin siya sa mga tao, naghihintay siya na may maawa sa Kanya. Pero ngayon tapos na ang kanyang travail, natapos na ang kanyang kapigatian, nandito pa rin ang ating Panginoon, nakatingin sa atin. Ano ngayon ang ating expression? Ano ngayon ang ating pwedeng ibigay? Pagka tinanong kayo ngayon, nandito ang Panginoon, alam niyong niligtas kayo ng Panginoon, alam niyo ang presyo ng pagligtas sa inyo ng Panginoon. What can you do for your God today? Ano ang kaya mong gawin sa ating Panginoon? Hallelujah! Can you give your heart? Can you give your mind? Can you give your strength and shout hallelujah? Oh, hallelujah! Why don't we shout that hallelujah to that God? Hallelujah, hallelujah! Don't just stay where you are. This is the time now. Express your love to Jesus. Express, hallelujah, express it to God. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, wala tayo dito para mag-attend lang. Wala tayo dito para lang ma-feel ang mga upuan na ito. May purpose tayo sa pagpunta natin sa bahay ng Diyos. May dahilan ka bakit ka nandito ngayon. Hindi lang yan basta na-invite ka. Hindi lang yan basta may nagyaya sa'yo papunta rito. Mga kapatid, ang purpose mo para kaya ka nandito ay para sambahin ang nag-iisang Diyos na nagligtas sa'yo. Just acknowledge, hallelujah, acknowledge what He has done for you. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Praise God. Mga minamahal, while we are standing, ang sabi ng Biblia sa John chapter 19 verse 36, for these things were done, that the scriptures should be fulfilled. A bone of him shall not be broken. And again, another scripture saith, they shall look on him whom they pierced. Hallelujah. Why are they just only looking at Jesus? Why are they just only standing there? Because they do not know. They don't believe on that Jesus. But today we are believers of Christ. We are believers of the Lord. Hallelujah. We just cannot let ourselves just only stand or sit and look at doing nothing. Let's make this time, mga kapatid, worthwhile in worshiping the Lord. In fact, mga kapatid, alam niyo po ba, ang sabi ng Matthew 27 verse 54, when the centurion and those who were with him keeping watch over Jesus saw the earthquake and what took place, they were filled with awe and said, truly, this was the Son
of God. Hallelujah. I believe isa sila sa mga nakapunta sa Acts chapter 2 verse 38. In Acts chapter 2, dahil mga kapatid, ang sabi ng Luke 23 verse 48, and all the people that came together to that sight, beholding the things which were done, smote their breasts and returned. At itong naramdaman nila, pagdating ng Acts chapter 2, sila din yung mga taong kinausap ni Apostol Pedro. And the Bible says, they were pricked in their heart. And they asked Peter, men and brethren, what shall we do? To those na hindi pa nag-decide sa Panginoon, ang sabi ni Apostol Pedro, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. And they that gladly receive His word were baptized, 3,000 of them. Pero mga minamahal, ang pinakamaganda sa mga panahon ngayon, we don't need the day of Pentecost. It happens. Every day is the day of Pentecost. Every Sunday is the day of Pentecost. This is the time that you can experience God in your life. And today, this morning, huwag mong hayaan mga kapatid na ang araw na ito ay baliwala lang at walang may mangyayari sa iyo. Hallelujah! You need to come to the presence of the Lord. Hallelujah! And for a moment, why don't we raise our hands to that God? Why don't we raise our hand to that Jesus? Oh, hallelujah! Hallelujah!